Panghuhuli, paniniket at pagpapataw ng multa sa mga e-trike at e-bikes na dumadaan sa national roads, ipinatitigil muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez nanindigang hindi kasalanan ng kanyang pakiusap sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ng suporta sa Pangulo. Kakulangan sa ulan dahilan ng painit na panahon sa bansa ayon sa Pag-asa. Philippine Coast Guard naghahanda na sa paglahok sa balikatan exercises ngayong taon. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Ipinatigil muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panghuhuli, paninikit at pagpapataw ng multa sa mga e-bike at e-trike driver na dumadaan sa national roads. Ayon sa Presidente, kailangan pa ng sapat na panahon para ipaalam sa publiko ang batas trapiko na ito na ipinatutupad ng MMDA. Ito ang balita ni JP Nunez, live. Magandang hapon JP, gaano na ba karami ang mga nahuling mga e-bike at e-trike driver na sa naging operasyon ng MMDA? June, batay doon sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority, nung sinimulan nila kahapon itong mahigpit na pagbabawal nga sa mga e-bike at saka e-trike na dumaan sa national road, halos nasa 100 yung nahuli sa operasyon kahapon at nadagdagan pa yan doon sa ginawang operasyon kanina. At bukod doon, June, sa mga e-bike at e-trike, kasama din sa mga nahuli yung mga tricycle, pedicab at kuliglig na ang total niya na iaabot na sa higit na 200. Yung mga e-trike at saka e-bike na user na merong dalang lisensya ay napatawan sila ng multa na 2,500 pesos. At yung mga wala namang driver's license ay in-impound yung kanilang mga e-bike at e-trike at nakita natin kanina na dinala na yan dun sa impounding area ng MMDA sa may Marikina City. 4 na araw pa lamang nang ipatupad o na ipatutupad ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bikes na dumadaan sa national roads. Ngunit ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong araw na bigyan pa ng palugit ang mga ito bago hulihin at pagmultahin. Ayon sa Pangulo, kailangan pang mabigyan ng sapat na panahon para ipaalam sa publiko ang ipinatutupad na ban. Ako naman na yung pag-enforce na napaka-stricto dun sa mga electric vehicles sa national road, napapanood ko sila sa news. Nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2,500, laking multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Sa opisyal na pahayag naman ng Pangulo, sinabi nito na sakop ng grace period ang hindi pag-i-issue ng ticket, pagpapataw ng multa at pag-i-impound ng mga e-trike. Sinabi pa nito na kung paparahin man ang mga e-trike ay dapat ituro lamang sa kanila ang mga kalsada na pwede nilang daanan. Sa naunang pahayag naman ng hepe ng MMDA Strike Force na nanguhuli sa violators, sinabing sapat na ang ilang buwan na information drive para malaman ng publiko ang pagbabawal sa mga e-bike at e-trike na dumaan sa national roads. Po dyan, sinasabi nga po nila, hindi nila alam. But despite that, we've been talking about this for how many months already. The guidelines has been out on social media and even on mainstream media. So it's their responsibility na alamin po ito. Kahapon, nagsimulang manghuli ang MMDA ng mga e-bike at e-trike na dumadaan sa national roads. Ang ibang nahuli, dinala na sa impounding area ng MMDA sa Tumana, Marikina. Isa dito ang e-trike na ginawang pangpasada ng asawa ni Flora Alberto. Nahuli ang kanyang mister sa Parañaque City matapos na dumaan sa National Road.
ng maghatid ng pasahero. Problema daw nila ang kanilang pangtubos dahil sa kakapusan ng budget. At kahit matubos nila ang e-trike, dagdag problema din ang pagdadala nito sa Parañaque City mula sa Marikina dahil hindi nila ito mapapatakbo ng malayo at gagastos naman kung isasakay sa ibang sasakyan. Inungtang ako, nanghiram lang ako. Sabi ko, bala na makiusap na lang kami kung magkano ang ano. Sabi ko, pag makaano siya, gulugulugan na, magtrabaho na lang siya ng construction, huwag na siya mag-e-bike. Babalik na lang namin yan sa may-ari. Si Ali naman, e-bike ang na-impound mula sa kanya. Dumaan niya siya sa Marcos Highway para mag-U-turn pauwi sa kanilang lugar sa San Mateo, Rizal. Hindi niya alam na bawal na sila sa National Road. 1,500 pesos naman ang ipinataw sa kanyang multa. Imbis na pambibili na sana ng gatas ng anak ko, nauwi pa sa pangtuwis pa. Imbis na panggamit na namin sa bili namin sa araw-araw. Jun, ayon sa MMDA, bukas magpapatawag sila ng press conference. Kasunod nga nitong kautusan ng Pangulo na ipagpaliban muna o bigyan pa ng isang buwan na palugit itong mga e-bike at e-trike users na dumaan sa National Road at wag munang matikitan at pagmultahin o hulihin. At Jun, isa doon sa inaasahan nating makaklarify kasi galing tayo doon sa impounding area nila sa Marikina City, kung yung bang mga nahuli kahapon at kanina ay pagmumultahin pa rin para matubos yung kanilang mga e-bike at e-trike. Dahil nga dun sa kautusan ng Pangulo ay sinabi na masyado mabigat yung 2,500 na multa at saka yung pagbabayad dun sa impound. Sinabi rin kasi kanina dun sa impounding area na kinukuha nila yung contact number ng mga tumutubo para pwede silang mabalitaan kung ibabalik ba sa kanila yung kanilang ibinayad na multa dahil dun sa kanilang violation. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, June. Oo, mahalaga kasi, JP, na maitanong niyan bukas kung yung bang sinasabi ng Pangulo dahil naawa nga siya dun sa mga e-trike at e-bike driver, retroactive ba yun? Ibig sabihin, sakop ba yung mga nahuli? Sinasabi mo nga kahapon at ngayon dahil 2.5 yun, may 1.5, di ba? JP? Yes, Jun. Kaya yan yung isa sa kaklaruhin o itatanong natin sa MMDA dahil nung nakita rin natin yung mga kababayan natin doon sa impounding area, sinabi nila na yung iba, hindi nga daw pa sila aware doon sa patakaran. Kaya bagamat doon sa dinadaanan nila na dati naman na silang dumadaan doon sa National Road, kanina at saka kahapon dumaan pa rin sila dahil di pa rin nila alam o hindi pa sila aware dun sa bagong patakaran. Kaya lilinawin natin yan kung ibabalik din ba yung mga multa na siningil doon sa mga tumubos na nung kanilang mga e-trike dun sa impounding area ng MMDA. June? JP, base doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang paraan ng panguhuli dapat mahinahon. Ganun ang pagkakagets natin dito dahil ituturo ngayon daan na hindi dapat sa national roads. Ay, ibig sabihin ba nito may mga nabalitaan ng Pangulo na medyo brusko kung maghuli at manita itong mga MMDA strike force? Yun, sa ngayon ang nakita na lang kasi natin yung inilabas na pahayag ng Pangulo pero hindi natin nalaman kung ano yung kanyang basehan kung bakit ipinagutos na ipagpaliban muna. Pero dun sa kanya naging pahayag nga, ang binanggit ng Pangulo kasi medyo nakakaawa pa yung mga e-bike at saka e-trike user dahil nga hindi pa sila aware doon sa ganitong batas kaya meron pang 1 month na palugit. Pero doon sa report kung naging kumbaga brusko ba yung ginawang operasyon ng MMDA, doon sa nakita natin stricto nilang ipinatupad na talagang kapag dumaan sa National Road, itong 2 araw na operasyon, talagang hindi pinagbibigyan ng MMDA. Although hindi lang natin sigurado kung yun ay pinagbatayan ng Pangulo dito sa kanyang naging desisyon. June? Mamaya sa paraan ng panguhuli, doon nakita ng Pangulo. Kaya siya naaawa, di ba? Parang gano'n. Hindi lang doon sa laki ng multa
na ipinapataw dito sa mga e-trike at e-bike driver, JP? Yes, Jun. Siguro bukas doon sa magiging press conference ng MMDA, matanong din natin kung naging dahilan din ba yon sa naging desisyon ng Pangulo. Jun? Alright, maraming salamat JP Nunez. Nagpatupad ng manual load dropping o rotational brownout ang National Grid Corporation of the Philippines sa ilang mga lugar sa Luzon. Bunsod ito ng manipis na supply ng kuryente. Kabilang sa mga naapektuhan ng brownout ang ilang mga lugar sa Nueva Vizcaya, Cagayan, Sorsogon at Zambales. Ipinatutupad ng NGCP ang manual load dropping upang ma-manage ang power supply. Ngayong araw muling isinailalim sa yellow at red alert status ang Luzon at Visayas grid bunsod ng manipis na supply ng kuryente. 19 na mga planta sa Luzon ang nagpatupad ng forced outages ngayong araw habang isa ang gumagana sa mas mababang capacity. Habang sa Visayas naman, 13 planta ang nag-shutdown habang 9 ang nasa derated capacity. Nanindigan si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na hindi kasalanan ang kanyang panawagan sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta sa Pangulo sa issue ng West Philippine Sea. Ayon sa kongresista, bukas siya sa anumang investigasyon at kasong isasampalaban sa kanya. Ito ang balita nila Lane Moreno. Hindi, wala naman ako sinasabing binabawi ko, no? Okay. At hindi rin ako humingi ng paumanhin. Oh. Dahil, bakit ako hihingi ng paumanhin kung wala naman akong kasalanan? Ano bang ginawa kong krimen? Handang panindigan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang kanyang pahayag sa prayer rally nitong linggo ng gabi sa Tagum City. Sa naturang pagtitipon, nanawagan si Alvarez sa Coast Guard at military na mag-withdraw ng kanilang suporta kay Pangulong Marcos Jr. sa issue ng West Philippine Sea. Ito ay upang maiwasan anya ang pagkakaroon ng gyera na maaaring magdulot ng kagutuman at kamatayan. Imbes na gumamit ng dahas o warship, dapat makipag-usap na lamang umano ang Pilipinas sa China upang maiwasan ang gyera sa pagitan ng dalawang bansa. The Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Pag ba pinayagan natin na pumutok yung gyera sa West Philippine Sea, yan ba pinotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinotektahan natin ang state? Please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Ayon kay Congressman Alvarez, wala siyang nakikitang dahilan upang masampahan siya ng kasong sedition dahil sa kanyang mga naging pahayag. Bahagi umano ng freedom of speech at freedom of peaceful assembly ang kanyang ginawa. Wala rin umano siyang nalabag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials dahil naging boses lang siya ng kanyang nasasakupan. Ganun pa man, handa siyang harapin ang mga kaso na posibleng isampa laban sa kanya ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng Department of Justice. Lilinawin ko lang, hindi ko tatakbuhan yan. Haharapin ko yung kaso na yan. Iginagalang din ito ang imbestigasyon ng Philippine Navy o kung tatanggalin man siya bilang isang reservist. Pinagpapaliwanag ng Philippine Navy si Alvarez ukol sa mga naging pahayag nito. Dedepende umano sa resulta ng imbestigasyon kung ano ang kanilang susunod na aksyon. Ayon naman kay Alvarez, napilitan siyang magsalita dahil sa nararanasang umano'y political persecution na pagtanggal sa kanyang mga pondo para sa flood-prone project at pagkasuspinde ng 60 araw sa gobernador ng Davao del Norte. Nilinaw din ni Alvarez na wala siyang layon na pababain sa si Pangulong Marcos Jr. Na kung darating yung panahon na yan na yung Pangulo ay hindi ginagampanan yung kanyang tungkulin bilang Pangulo, kaya merong
Vice Presidente. Nag-i-elect tayo ng Vice President. Basically for that purpose, para ito yung line of succession. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sariling desisyon ng Pilipinas ang pagpapaigting ng alyansa nito sa Estados Unidos at Japan. Ito ang binigyan diin ng Department of Foreign Affairs o DFA matapos kundinahin ng China ang isinagawang trilateral summit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Naglabas ng matinding pahayag ang Philippine Department of Foreign Affairs matapos tuligsain ng China ang katatapos na trilateral summit sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Giit ng DFA, sariling desisyon ng Pilipinas na paigtingin ang alyansa nito sa Estados Unidos at Japan alang-alang sa interes ng bansa. Sang-ayon din ito sa international law at commitments sa regional at multilateral forums. Dagdag pa ng DFA, alam ng lahat kung sino ang dahilan ng tensyon sa rehiyon. Dapat din anyang mag-isip mabuti ang China sa mga aksyon nito sa South China at West Philippine Sea. Binibigyang diin din nitong pinahihina ng China ang regional peace at stability sa mga agresibong kilos nito, kabilang na ang maigting na maritime claims at militarisasyon sa reclaimed na mga bahura. Samantala, nagsalita naman ang Chinese Embassy sa Manila kaugnay ng gentleman's agreement na kwine-kwestiyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ng embahada, patungkol ang kasunduan sa pangasiwa ng sitwasyon, pagpapanatili ng kapayapaan at pag-iwas sa conflict sa Ayungin Shoal o Renai Jiao kung tawagin ng China. Dagdag pa nito, walang kinalaman ng deal sa kani-kanyang sovereign position ng Pilipinas at China. Hindi rin umano ito sikreto dahil nagtrabaho ang mga kinauukulang ahensya ng dalawang pamahalaan sa ilalim nito hanggang February 2023. Paulit-ulit din umanong nagbigay ng briefing ang Chinese side sa administrasyon ni PBBM kaugnay ng gentleman's agreement. Wala pang pahayag ang PBBM administration kaugnay nito. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda na ang Philippine Coast Guard sa kauna-unahan nilang pagsabak sa balikatan exercises. Bukod sa mga tauhan, ikinukondisyon na rin nila ang kanilang sea assets. Ito ang balita ni Ryan Lacanlay. Based on sa coordination with the Armed Forces of the Philippines, we have directed the Coast Guard fleet to ready the floating assets at baka maging yung air assets kung kinakailangan. Ipapakalat sa mga lugar kung saan isasagawa ang balikatan exercise ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Kabilang nasa lugar kung saan ipapadala ang mga barko ng PCG ang Palawan at Batanes sa Hilagang Luzon. 6 na barko ng PCG ang lalahok sa pagsasanay, kabilang na ang 4 na multi-role response vessel o MRRVs at 2 offshore patrol vessel. Ito yung pinakamalaking barko na ginagamit ng PCG. Lahat ng barko ginagamit sa pagsasagawa ng Maritime Security Operation sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Pero maging ang air asset nila ay nakahanda rin kung sakaling gamitin sa pagsasanay. Bukod sa mga sasakyang pandagat at panghimpapawid ng PCG, kabilang din sa pagsasanay ang mga miyembro ng Special Operation Force o mga elite force. This will be scattered dun sa areas ng balikatan like sa Palawan tsaka dito sa Northern Luzon. We have also prepared yung Special Operation Force namin, mga underwater operations, insertion operations, helicas, at baka magkaroon din ng mga boarding exercise procedures with the Navy and yung mga special operations teams ng US at ng France. Pero wala pang bilang kung ilang tauhan na ang kanilang ipapadala sa pagsasanay. Mahalaga para sa PCG ang makasama sa pagsasanay na ito bilang pakikisa sa mga bansang may kahalintulad na hangarin, magkaroon ng iisang pagkilos at masanay at mapagbuti ang interoperability. Ang goal dito ay yung interoperability ng mga forces to include yung Navy
tsaka yung mga ibang countries, yun ang ating objective. Plus, yung mga best practices and yung mga skills na kailangan natin ma-develop, yun ay susubukan nating i-enhance. Ayon pa kay Rear Admiral Balilo, mas malamang na regular nang magiging kalahok sa balikatan exercises ang PCG. Bukod sa balikatan, pinaghahandaan din nila ang posibleng ikalawang trilateral maritime exercise sa pagitan ng mga Coast Guard ng Pilipinas, US at Japan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ng ilang mambabatas sa Commission on Higher Education o CHED na imbestigahan ang umano'y pagdami ng Chinese students sa Cagayan at umano'y diploma for sale. Ito ang balita ni Hardin Delgado. So kung talagang merong ganon, i-deport natin lahat yung mga yon. I-cancelahin natin yung student visa nila kung meron silang student visa. So ito ay nakaka-alarma. Nababahala ang ilang senador sa napaulat na pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Gayon din ang umano'y pagbili ng diploma na abot umano sa 2 milyong piso. Para kay Senator Francis Tolentino, dapat itong imbestigahan ng Commission on Higher Education o CHED at Bureau of Immigration kung bakit sa Cagayan piniling mag-aral ng maraming Chinese students. Sa dinami-dami ng lugar sa ating bansa, doon nila napiling mag-aral. No offense to Cagayan and Tuguegarao, but there are other centers of learning, but yun ang napili nila. Kasama din anya sa dapat imbestigahan kung konektado ito sa bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ng Estados Unidos sa Pilipinas. 2 sa 4 na dagdag na EDCA sites sa bansa ang nakabase sa Cagayan, sa Naval Base Camilo Osaya sa Santa Ana at Lalo Airport. At bukod sa Cagayan, dapat din anyang masilip kung may pagdami rin ng Chinese students sa ibang lugar na may EDCA sites. Kung ito ay halimbawang 4-year course at yung mga iba naman ay nag-enroll ng bago pa mag-declare ng EDCA site, baka iba yon. Kung yung influx, yung spike ng enrollment ay after declaration ng EDCA site at kung totoo yung diploma mill na sinasabi, so imbestigahan niya. We can speculate, but again, kailangan itong patunayan na maigi, makita natin yung proof nito. Kasi yung EDCA naman, rotational yun hindi naman permanent yun. Si Senator Sherwin Gatchalian nanawagan din sa CHED na maimbestigahan ang issue. Anya, mababaliwala lang ang mga hakbang ng gobyerno para pagbutihin ang kalidad ng edukasyon sa bansa dahil sa paglaganap ng pagbebenta ng diploma. Naniniwala rin ang mambabatas na dapat patawan ng parusa ang mga kolehiyo at universidad na pinapayagan ang diploma for sale. Sa ngayon, pinaimbestigahan na sa Kamara ang issue habang nakatakda ring maghain ng resolusyon si Senate Deputy Minority Leader Rizzo Hontivero sa Senado para maimbestigahan kung nagkaroon ng paglabag sa proseso sa immigration at mabusisi ang umano'y pagdami ng Chinese nationals sa paligid ng EDCA sites. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinuligsan ng Chinese Embassy ang mga paratang kaugnay sa umunoy pagdami ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Masyado nilang malisyoso ang komentaryo ng mga Pilipinong mambabatas na nila'y nag-uudyok ng pagdududa at pagkagalit sa China. Nauna nang nanawagan na investigasyon ng ilang mga mambabatas sa Kamara ukol sa umunoy nakaalarmang pagdami ng Chinese students sa Cagayan na maaaring magdulot ng banta sa ating national security sa gitna ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit mismong si Cagayan Governor Manuel Mamba hindi naniniwala na maaaring maging national threat ang sinasabing pagdami ng Chinese students sa lalawigan. Gayunman, hindi naman umano siya maaaring magsalita para sa pamahalaan dahil mayroong security agencies na siyang nag-a-assess ng mga posibleng banta sa seguridad ng bansa. Walong tao ang naiulat na nasugatan matapos yanigin ng 6.3 magnitude na lindol ang southwestern Japan kagabi. Wala namang matinding pinsala o panganib ng tsunami bunsod ng earthquake. Taon-taon, nasa 1,500 quakes ang nararanasan sa Japan. Karamihan sa mga ito, hindi gaanong matindi samantalang ang mas malalaking lindol, karaniwang kakaunti lang ang pinsala.
Dinismiss ng US Senate ang impeachment charges laban kay US Homeland Security Secretary na si Alejandro Mayorkas. Inaakusahan ang kalihim ng pagtangging ipatupad ang immigration law. Ito ang balita ni Sonny Cos. Bumoto laban sa dalawang articles of impeachment laban kay Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas ang mga senador ng Estados Unidos. Kapwa dineklarang unconstitutional ng Democrat majority ng US Senate ang mga inihaing reklamo ng Republican House of Representatives prosecutors. Partikular na ang failing to enforce immigration laws at lying to Congress under oath. Sa isang pahayag sa kanyang social media X, sinabi ni Senate Majority Leader Chuck Schumer na hindi dapat magamit ang impeachment dahil lamang sa hindi pagkakasundo sa mga pulisiya. Noong Pebrero, ikalawang cabinet member sa kasaysayan ng Amerika si Mayorkas na ikinonsiderang impeach sa Kongreso. Isinisisi ng Republican sa Biden administration at sa Department of Homeland Security ang lumalalang kalagayan ng US-Mexico border at pagpasok ng libo-libong illegal immigrants mula sa Central America. Kinundina naman ni US House of Representatives Speaker Mike Johnson ang naging desisyon ng Senado. Ayon sa kanya, kinukonsinti ng Senado ang kapabayaan ng Biden administration sa US-Mexico border at wala umano itong planong maayos ang pinakamalaking humanitarian crisis sa Amerika ngayon. Sonny Cos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi bababa sa 800 residente ang inilikas sa North Sulawesi Province ng Indonesia dahil sa pag-aalboruto ng Bulkang Ruang. Ilang araw nang naglalabas ng lava at ash clouds ang bulkan. Mula 3, itinaas din ang alert level sa 4 na pinakamataas na antas. Nasa 838 ang mga residente sa Ruang Island at inilikas sa mga ito patungo sa Tagulantang Island. Itinanggi ng National Center of Meteorology na United Arab Emirates na cloud seeding ang dahilan ng matinding buhos ng ulan sa bansa. Nagbabala naman ang meteorologists sa publiko na mag-ingat sa mga ipinapakalat na maling impormasyon. Ito ang balita ni Rayjon Bolivar. Kinumpirma ng National Center of Meteorology o NCM ng United Arab Emirates o UAE na hindi cloud seeding ang dahilan ng matinding buhos ng ulan sa bansa. Ayon sa isang senior meteorologist ng Met Office, walang kahit isang cloud seeding flight na isinagawa sa panahon ng unstable weather situation sa UAE. Nananawagan din ito sa publiko na huwag maniwala sa mga misinformation na ipinapakalat sa social media. April 11, araw ng Huwebes, nang ilabas ng NCM ang isang alert upang magbabala sa pagkakaroon ng hindi mainam na kalagayan ng panahon, mga pag-ulan, malalakas na hangin, dust storms, thunderstorms at hail sa buong UAE. Nagsimula naman ang matinding buhos ng ulan gabi ng Lunes, April 15, habang itinuring ang April 16 rainfall bilang historic weather event sa UAE. Naging dahilan ito upang malubog sa tubig baha ang runway ng Dubai International Airport at maapektuhan ang operasyon ng paliparan. Dahil sa pagbaha, isinara ang mga paaralan at nagpatupad ng remote work sa mga kawani ng pamahalaan. Naramdaman din ang pag-ulan sa Bahrain, Qatar at Saudi Arabia. Samantala, isa ang naitalang nasawi sa flash flood sa UAE, samantalang 19 naman sa Oman. Merkules, April 17, nang i-anunsyo ng UAE ang pagtatapos ng unstable weather. Nagpapatuloy naman ang mga hakbang ng mga otoridad para sa full recovery ng UAE mula sa masamang kalagayan ng panahon. Rayjon Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suma sa ilalim na sa beripikasyon ng Department of Foreign Affairs ang ulat hinggil sa umano'y pagkasawi ng 2 Pilipino sa Dubai na sinasabing nakuryente bunsod ng matinding pagbaha doon. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa Dubai upang makumpirma ang ulat. Tiniyak naman ng ahensya na nakahanda silang umasiste sa repatriation ng labi ng mga ito sakaling kailanganin. Pinayuhan din ng DFA ang iba pa nating mga kababayan sa United Arab Emirates
at Oman na sundin ang abiso ng mga otoridad doon na huwag munang lumabas ng kanilang mga bahay kung hindi naman kinakailangan upang makaiwas sa aksidente. Pasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2024 Top 100 Most Influential People ng Time Magazine. Tampok sa nasabing listahan ang pangalan ng mga maimpluwensyang tao sa iba't ibang larangan gaya ng politika, negosyo, entertainment at iba pa. Kinilala ng Time Magazine ang mga naging effort ni PBBM sa economic recovery ng Pilipinas pagkatapos ng COVID-19 pandemic. Gayon din ang paninindigan nito sa usapin ng West Philippine Sea sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific region. Bukod kay PBBM, dati na ring nakasama sa listahan ng Most Influential People ng Time Magazine sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Nagbabala ang Pag-asa na maaaring makaranas na extreme danger level na heat index sa mga susunod na araw, bunsod ng patuloy na pag-init ng panahon. Bukod dito, tumataas o nararamdaman na rin ang mas mainit o maalinsangan na gabi. Ito ang balita ni Jed Neresina. Dati kasi, hindi kami talaga nag-aircon. As in, parang electric fan lang, ganon. Tapos paypay lang, ganyan. Ngayon, hindi na siya kaya. As in, mainit siya talaga. Ramdam na ang mas mainit na panahon ngayon kumpara noong mga nakarang araw. Ganito ang pakiramdam ni Neil Flores na taga Maynila. Kwento niya na hindi na talaga kaya ng electric fan at paypay lang ang init na nararanasan ngayon. Mas ramdam na rin niya ang madalas na pagpapawis dahil sa init. Paliwanag ng Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa na si Annalisa Solis, bukod sa talagang panahon ngayon ng tag-init, sumabay na rin ang epekto ng El Nino. Early as bagong pumasok itong warm and dry season months natin, sinabi ng DOST Pag-asa that this could be one of the warmest warm and dry season months natin. Yung sinasabi nating mainit na tag-init, so ito po yung ating nararanasan yun dahil na rin po dun sa ating ongoing El Nino. Dagdag pa dito, ang high pressure system na binabantayan din ng Pag-asa na siyang dahilan ng mas mainit na panahon. Ang high pressure ay nagdudulot ng mababang tsansa ng pag-ulan, kaya inaasahang mas tataas ang heat index na maoobserbahan sa iba't ibang lugar sa bansa. Kapag high pressure system, ang naidadala niya, may high pressure dito, ang nadadala niya sa Pilipinas, lower rainfall, probability ng rainfall, at mas mataas na temperature. Basically, parang fair weather siya at mas mainit. Ibig sabihin, sa mga susunod na araw, kapag magpe-persist po yung high pressure system, mas patuloy po na iinit at tataas yung heat index measurements na maobserbahan natin sa Pilipinas. Ngayong araw nga ay nadagdagan ng lugar na nakapagtala ng heat index na umabot sa danger level. Actually, kung i-compare natin, yesterday, 15 stations yung nasa danger category natin, but today ay nasa 17. So nadagdagan na yung mga locations natin sa Pilipinas na nasa danger category ng heat index, which is from 42 to 51 degrees Celsius na heat index. Nakikita naman ng Pag-asa ang posibleng patuloy na pagtaas pa ng heat index hanggang sa buwan ng Mayo. Inaasahan itong maitala sa parte ng Cagayan Valley area, Isabela, Ilocos Region, maging sa Metro Manila at karatig na mga probinsya ng Batangas at Cavite. Dagdag pa rito ay ang posibilidad na makapagtala pa ng extreme danger level na heat index sa mga susunod na araw. Patuloy naman ang koordinasyon ng Pag-asa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno maging sa lokal na pamahalaan. Patuloy tayong sa Pag-asa na patuloy tayong mag-i-issue ng heat index information, pero yung suspension ng classes ay still nasa school heads. So meron naman pong mga ongoing efforts at pakikipag-ugnayan. So yung mga guidance po na ibinibigay ng Pag-asa para po at least maibsan itong mga tinatawag na mataas na alinsangan o mainit na temperatura yung sa ating mga estudyante. So may mga ginagawa pong hakbang yung ating DepEd at saka local government units para po at least maibsan or mabawasan po yung discomfort ng ating mga estudyante. So yung pong mga ginagawa nila ay kaakibat po dun sa guidance na ipinoprovide ng Pag-asa. Base na rin sa obserbasyon ng Pag-asa,
ay umiinit na rin ang nararamdaman tuwing gabi, dala na rin nila ng epekto ng climate change. Based po sa observation natin sa Pag-asa at saka sa ating mga analysis in terms of climate change, malaki po yung factor na yung contribution ng climate change. At isa po dito ay yung na-obserbahan natin na mas pagtaas ng temperature during nighttime. Paliwanag pa ni Manalo na mas mataas na ang pagtaas ng temperatura sa gabi kumpara sa pagtaas na naitatala tuwing umaga. Patuloy ang paalala ng Pag-asa na uminom ng maraming tubig nang makaiwas sa dehydration at iwasang magtagal sa ilalim ng init ng araw kung hindi naman kailangan upang makaiwas sa sakit na dulot ng patuloy na umiinit na panahon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dahil sa tumitinding bigat ng trapiko sa Metro Manila, isa ang Pasig River Ferry sa alternatibong sakayan ng ating mga kababayan. Kaya naman patuloy ang pagsaayos ng mga nasirang ferry stations para maggamit ng dumaraming bilang ng pasahero. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Kasalukuyan po, inaayos namin na maging operational lahat ng ating ferry station. So hindi po yun isasara, inaayos lang po natin para mas maging ligtas yung ating mga estasyon. Maalwan at komportableng pagbiyahe ang nais ng pamunuan ng Pasig River Ferry Service para sa kanilang mga pasahero. Kaya patuloy na isinasaayos ang mga nasirang istasyon nito tulad ng Hulo at PUP stations. Sa ilalim ng Pasig River Urban Development Project, magdaragdag ng mga ferry boat, magtatayo ng linear parks at magbubukas ng bagong mga estasyon sa Intramuros, Maynila, Bridgetown sa Pasig City at Marikina City. Ayon naman kay Pasig River Ferry Service Head Engineer Dan August Oro, plano ring magdagdag ng 12 luxury ferry boat para paghandaan ang pagdagsa ng mga pasahero. Sa kasalukuyan, dinadagdagan natin ito. May nire-repair tayo, may inaayos kaming mga 4-5 bangka na pangdagdag dito sa ating mga existing na ferry para ma-accommodate natin yung mga kasalukuyang pasahero at yung pagdagsa ng mga pasahero. Ang magkaibigan na Homer at Lino, laging sumasakay sa ferry boat kapag namamasyal at namimili sa Divisoria at Quiapo. Anila, maalwan gamitin ito dahil bukod sa makakaiwas sa traffic, libre pa ang pamasahe dito. Ang kagandahan kasi walang traffic, tsaka libre. Okay na rin siya kahit medyo mainit. Weekly namamasyal kami rito. Quiapo, dyan sa Divisoria, Chinatown. Ang ferry boat kasi very convenient sa akin. Sa akin lang Tsaka walang traffic, okay lang. Basta komportable ako pag sumasakay ako ng ferry. Maganda, libre pa. Taong 2022, nasa 170,902 lang ang ridership nito at noong nakaraang taon ay umabot naman sa 254,333 ang napagsilbihang pasahero ng MMDA Pasig River Ferry Service. Ngayong taon, umabot na ito sa mahigit 49,000 sa tatlong magkakasunod na buwan simula January hanggang March 2024. Samantalang nananawagan naman ang pamunuan ng Pasig River Ferry Service sa mga residente na malapit sa Pasig River na huwag magtapon ng basura sa ilog upang maiwasang masira ang ferry boat at maingatan ang mga biodiversity tulad ng isda na namumuhay sa ilog. Yung mga basurang tinatapon nila, pumupulupot karamihan doon sa mga bangka natin na siyang naman nakakasira doon sa propeller ng bangka. Ayon pa kay Engineer Oro, may 3 skimmer boat na naglilinis ng basura at water lily sa Pasig River upang mapanatilang maayos at kaaya-aya ang ilog Pasig, lalo na sa mga bisitang turista. Bukas ang Pasig River Ferry Service simula Lunes hanggang Sabado mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Harry Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaresto ng Pasay City Police kanina ang pares vendor at social media personality na si Deo Balbuena o mas kilala bilang si Diwata. Ayon sa pulisya, ito ay may kaugnayan sa kasong slight physical injury na kinasangkutan ni Diwata noong 2018. Agad din namang nakalaya si Diwata matapos na makapaglagak ng piyansa na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Naghain kanina ng petisyon sa Korte Suprema si dating Caloocan City Congressman Edgay Erice laban sa Commission on Elections sa COMELEC at miro dahil umano sa iba't ibang issue sa kontrata para sa mga makinang gagamitin sa halalan sa susunod na taon. Plano rin umano nitong magsampa ng impeachment complaint laban sa mga opisyal ng COMELEC. Ito ang balita ni Dante Amento. Lahat papalakas to dahil sinasabi ng Supreme Court nagkaroon ng grave abuse of discretion. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema si dating Congressman Edgar Egay Erice kaninang umaga. Hiniling nito sa kataas-taasang hukuman na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO upang pigilin ang pagpapatupad ng kontratang pinasok ng Commission on Elections o COMELEC at joint venture ng South Korean firm na Miro. Nais ni Erice na ipawalang bisa ang kontrata para sa 2025 automated elections. Ang petisyon ni Erice ay inihain matapos ilabas ng Korte Suprema kahapon ang desisyon sa kaso ng Smartmatic. Pero giit ng dating mambabatas na walang kinalaman dito ang Smartmatic. Wala po silang kinalaman dito at sila po ay may sarili nilang laban. Ang laban nila yung mag-participate sila sa bidding. Ang labang ko, it's a robbery in progress. Anya, prototype ang makina ng Miro. Uunang beses pa lang itong gagamitin, kaya mapanganib para sa gagawing eleksyon. Maanumalya din umano ang kontrata dahil sobrang mahal na umaabot sa halos 18 bilyong piso. Gamitin na lang anya ang mga lumang makina ng COMELEC na binili sa Smartmatic dahil pwede pa naman daw itong magamit. In 2022, November, sinertify ng COMELEC that it's the 97,000 machines are all in good working condition. Gumagana pa. Pagkatapos, in less than a year, diniklara nila unserviceable. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaasahan na nilang hindi lahat ng tao ay matutuwa sa kanilang ginagawa. Ang importante, kaya namin i-defend ang aming ginawa sapagkat transparent, public, at consistent and pursuant to the law ang ating pong in-observe doon sa ating procurements. Ang Miro ay nagsabing magbibigay sila ng reaksyon dito. Sa isyu kung bakit hindi nagagamitin ang mga lumang makina, marami na kasing pumalya at hindi naggumana sa mga ito ayon kay Chairman Garcia. Binigyan din naman anya sila ng pondo kaya ito ang kanilang gagamitin para sa mga bagong makina. Bakit ko i-risk ang demokrasya ng ating bansa, ng komisyon ang demokrasya ng ating bansa kung ang mga makina ay papalpak at hindi magpe-perform na maayos? Samantala may option naman tayo, willing naman ang ating kongreso na budgetan tayo. Samantala, plano din umano ni Erice na maghain ng impeachment complaint laban kay Garcia at iba pang opisyal ng COMELEC. Nagkaroon umano ng pag-abuso sa diskresyon ang COMELEC. Dineclare nila yung mga machines na unserviceable kahit na serviceable pa. Sila mismo nag-certify, COMELEC mismo nag-certify na itong mga machines na to under good working condition. Tapos may warranty, 1 year, ba't di nila ginamit? Sagot naman ni Garcia, handa silang humarap kapag may ihahaing impeachment sa kanila. Binigyang din ng COMELEC na ayaw nilang ilagay sa alanganin ang eleksyon dahil maraming hindi na gumagana ng maayos sa mga makina. Noong nakarang eleksyon na may mga nasira at may mga pumalpak na kulang-kulang 2,000, sinisi na nga po ang COMELEC eh. Ngayon po hindi na po namin magagaranti na hindi lang 2,000 yan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi makaapekto sa isinampang kaso laban sa sospek ang pagkakaroon ng malaking disparity o pagbabago sa estimate ng shabu na nakumpiska sa Batangas sa aktwal na quantity nito. Ayon kay Batangas Provincial Prosecutor Attorney Lourdes Zapanta, kumpleto sa testigo ang ginawang inventory kaya hindi dapat na pagdudahan ito. Samantala, iniimbestigahan na rin ang ilang bahay sa Batangas kaugnay
ng nasabat na drug shipment. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Mag-estimate lang naman, titingnan naman kung number of sacks, kung ilan yung average na laman ng sacks. I-multiply mo lang naman yon, tapos kunin mo yung average ng per box na yan, yung mostly mga 1 kilo na ano nila. Estimate mo rin yung average nun. I-multiply mo siya doon, tapos i-multiply mo siya sa street value ng methamphetamine hydrochloride, which is 6.8 million per kilogram. Yun ang lumabas na figures. Siniguro ng prosekusyon na airtight o malakas ang kasong isinampa laban sa suspect sa nasabat na illegal na droga sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Ayon kay Batangas Provincial Prosecutor Attorney Lourdes Zapanta, hindi makaaapekto sa kaso ang malaking pagkakaiba sa estimate at sa aktwal na bilang ng nakumpiskang illegal na droga sa lugar. Sa estimate kasi na naunang inilabas ng PIDEA, nasa more or less na 2 tonelada ito na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Subalit matapos ang inventory, naging 1.4 tons na lamang ito na nasa 9.6 billion pesos na lamang. Wala pong epekto yun kung gaano karami. Kasi hindi ko alam kung bakit parang may pagdududa. Ay kitang-kita naman po ninyo nung panahong nagbibigay at nag-uulat ay hindi pa tapos ang inventaryo. Kaya talaga po sa simula pa lamang ay talaga po estimate, kalkula. Paliwanag ng Provincial Prosecutor, hindi dapat na pagdudahan ang nasabat na illegal na droga. Sana po ang inyong pag-aalinlangan at pagdududa ay inyong alisin na. Kasi sinabi naman po ng ating mahal na sekretary at sinabi natin ng ating mahal na Pangulo, ito ay estimate. So there should be no doubt. We are overwhelmed by the quantity of the ng drugs. Hindi rin sana daw sila magbibigay ng estimates kung wala namang media na nagtanong. I think they are not obliged, but it is you who forced them to give an estimate. It was tinanong ninyo di napilitan sila, no? Kung hindi nyo tinanong, hindi sila nagbigay. Di ba? It is you who asked. Wala naman daw kasi sa mandato ng PNP at PIDEA ang pagbibigay ng estimate habang ginagawa ang inventory. Yun nga yung nape-pressure na kami doon sa estimate. Hindi kami nagbibigay ng estimate unless pressed by the press. Kayo na yung tatanong doon, sinabi naman ni Jen sa akin, sir, kailangan natin ng estimates doon. Simple mathematics naman yung estimate. May ba doon sa sinabi kong formula kanina? May mga algebra ba yun? Wala, simple math lang yun. Yun na mag-estimate. Usually we give an estimate, but it's not required. But just to give you yung sagot lang natin, ito lang po yung nakuha natin. Kaya nga tama po yung sinasabi ni SLG. We are so overwhelmed, so we need to ask an expert coming from the PIDEA. Samantala, kinumpirma din ni General Marbil na mayroong abandonadong yate silang iniimbestigahan na posibleng pinagsakyan ng illegal na droga, bukod pa sa ilang bahay sa Nasugbu, Batangas. Merong nahuli pong na yate, and that yate is iniimbestigahan po ng ating Coast Guard. Asan po silang lumayag, asan sila pumunta, Sir Will cannot answer you anymore. Kasi sabi ko nga, yung crime na to, hindi lang po galing sa Pilipinas, wala po kaming lutuan dito. Pero yung asan yung direction na to, I think the Coast Guard knew about it, but they will not say it anymore. Mayroon din aniyang nauna pang mga sasakyan ang kanilang hinahabol at 4 pang lugar ang iniimbestigahan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibang balita ito! Estado ang isang babae sa Brazil matapos magdala ng isang matandang lalaking wala ng buhay sa bangko upang makapangutang.
Nagtungo ang babae sa naturang bangko kasama ang umano'y tiyuhin niyang lalaki na nakasakay sa wheelchair. Kita sa footage na nag-viral sa social media ang pagtatangka nito na iayos ang tila hindi na gumagalaw na lalaki. Pilit din nitong pinahawakan ang ballpen sa naturang lalaki para makapirma sa bank document. Ayon sa pulisya, sinubukan ng babaeng kubrahin ang inutang na $3,000 o 171,000 pesos aprobado na ng bangko, subalit kinakailangan pang pirmahan ng matandang lalaki. Naghinala ang mga tauhan sa bangko dahil nananatiling unresponsive ang lalaki at bumabagsak ang ulo, kaya tumawag na sila ng pulis. Nahaharap sa reklamong panluloko ang babae at dinala naman sa morgue ang labi ng lalaki. I-shoutout na natin po ang ating mga kausig ngayong araw po ng Huwebes. Gaya po ni na Leonicia A. Gamad. Salamat po sa panonood. Si RJ Abad, si Rod Paul Gons. Maraming salamat din kay Jag Areglo, El Maliego at Ryzen Vincent. At narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Samuel 2:7 na nagsasabi, ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.